Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga tao na nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya't tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at itinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po na sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang magkasalungat na mga karakter ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Magkasalungat. Una ay si Antioco Epiphanes. Siya yung pinapakilala sa atin sa ating unang pagbasa. Si Antioco Epiphanes ay anak ni Haring Antioco. Siya yung nagmana ng kanyang kaharian. Tingnan mo, no? Kahit noon pa man, no? Ganyan na, no? Namamana yung posisyon. No? Namamana yung posisyon, merong dynasty, kung baga. 'Di ba? Kung mayor ang tatay, pag natapos ang term ng tatay, sinusunod? Di anak. No? Pag naubos ang anak, asawa. Pag natapos, palit naman. 'Di ba? Ganun din. Si Antioco Epiphanes pumalit sa tatay bilang hari. At noong panahon niya, panahon ng kanyang panunungkulan, may mga lumitaw na masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Biruin mo, may kautusan, pero ayaw sundin ng mga tao. At hindi lang yan, nang akit pa sila ng maraming tao para sundin para suwayin ang kautusan. Sa halip na sawayin o itama ng hari, sa halip na pagsabihan ang mga sumusuway, pinahintulutan ito
ni Antioco Epiphanes. Kaya naman, nakiisa ang lahat sa masasamang gawain ng mga hentil. Hinayaan ito ng hari. Bakit? Sa takot na mag-alsa ang mga tao. Ginawa niya yon para proteksyonan ang kanyang posisyon at ang kanyang katayuan. Kaya kahit masama, kanya itong pinahintulutan. Di ba may ganyan? May ganyan. Yung alam mong mali, meron bang ganong pinuno? Ituturo mo kung anong mali. Hello? May ganon ba? Parang magulang. Pag alam mo magulang ka, alam mong masama, ituturo mo ba sa anak mo? Hindi. Pag mali, mali. Pero itong hari na to, hinayaan niya. Bakit? Kasi baka mag-alsa sa kanya. Kasi may sariling motibo. May pansariling interes. Hindi ba nangyayari yan sa panahon ngayon? Alam mo ng mga magnanakaw, susuportahan mo pa. At ituturo mo pa sa iyong mga nasasakupan. Hello? O tapos ngayon, ano nangyari? O ganyan. 'Di ba? Ganyan. O, dito ipinapakita ang pagbubulag-bulagan ng hari. Pagbubulag-bulagan sa kasamaan para sa pansariling kapakanan. Yan, ganyan sila. No? Kasi merong pinoprotektahan. Kaya kahit mali, uy, dyan tayo. Oh, sundin nyo to. Iboto nyo to. Oh, tingnan mo. Hay, mga nagbubulag-bulagan. Pag magulang ka, pag maling ginagawa ng anak mo, sisitahin mo, ituturo mo, itatama mo. 'Di ba? Walang pinuno, walang magulang ang nangunsinti sa mali. Samantala, sa ating ebanghelyo, isang lalaking bulag naman na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos ang ipinapakilala sa atin. Sa ebanghelyo ni San Lucas, hindi binanggit ang kanyang pangalan. Pero sa ebanghelyo ni San Marcos, ang pangalan niya ay si Bartimeo, na anak ni Timeo. No? Yung kay San Lucas, walang pangalan. No? Kaya maganda rin ito walang pangalan. Baka pwedeng pangalan nito ay Timmy. O baka pangalan nito ay Maymay, Rafael, RR, o Ramram. No? Baka pwedeng tayo, baka Father Danichi, baka pwede. No? Hindi naman mahalaga kung ano yung pangalan. Ang mahalaga, yung karakter ng bulag. Ano nangyari? Hindi man siya nakakita, ngunit nang dumaan si Jesus, tinawag niya at siya'y nagsusumigaw. Anong sigaw niya? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At kahit na siya ay sinaway, kahit na siya ay pinatahimik, hindi siya nagpaawat. Bagkus lalo pa siyang sumigaw, lalo pa niyang nilakasan ng boses, lalo pang nagsusumigaw at tinawag si Jesus. Dito ipinapakita ang magandang karakter ng bulag, na bagamat siya'y bulag, malinaw sa kanya ang kabutihan at malinaw sa kanya ang kadakilaan ni Jesus. Hindi niya nakikita si Jesus, pero malinaw sa kanya kung sino si Jesus. Yung mga tao, nakikita nila si Jesus. Nakikita niya yung milagro. Nakikita niya yung magagandang ginagawa ni Jesus. Nakikita niya yung pagpapagaling ni Jesus. Pero yung bulag, walang nakikita. Pero malinaw sa kanya kung sino si Jesus. At alam niyang si Jesus ang tatawagin sa oras ng pangangailangan. Tingnan mo, no? Bulag, pero malinaw sa kanya kung sino si Jesus. Kaya hindi siya ligaw Yung mga taong may paningin, hindi man lang nakita yung kadakilaan ni Jesus. Hindi man lang nakita yung kabutihan ni Jesus. Mga kapatid,
sa pamamagitan ng dalawang karakter na ito, pinapakita sa atin ang ugali ng tao kapag nahaharap sa hirap o kapag nahaharap o naiipit o nagigipit. Ang iba, nagbubulag-bulagan na kahit sa masama, kumakapit. Ano tawag natin doon? Kapit, patalim. 'Di ba? Alam mong masama yan eh. Oh, pero anong ginagawa mo? Sige na, kasi may sakit yung nanay ko eh. Magnanakaw, manloloko. Uy, masama yan, di ba? Hayaan mo na. Andiyan kasi yung nagniningil sa akin eh. Sabi mo, wala ako. Magsisinungaling pa. Di ba? Pero, meron namang katulad ni Bartimeo o katulad ng bulag na lalaki na sa oras ng pangangailangan at sa oras ng kahirapan, si Jesus ang nilalapitan. Kaya magandang tanong sa atin, sino tayo sa dalawang karakter? Sino tayo? Sa panahon ngayon, samot-sari ang nangyayari. Kaya ang panyaya ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula, ay maging mapagmatsyag, maging mapanuri at mahinahon. Mapagmatsyag o wag magbulag-bulagan sa kung ano ang totoo, kung ano ang tama at mali, kung ano at mabuti at masama, kahit pa ito'y sinusulong ng marami. Wag magbulag-bulagan. Pag mali, mali. Hindi yung, ay doon tayo kasi yun ang sabi. Ay ito, dito tayo kasi ito yung nakararami. Hindi. Alam mo kung ano yung tama at mali. Kaya nga kaming mga pare, ang tinuturo namin, turo ni Jesus, hindi namin. At para kapag kayo'y humarap sa hirap, ang gagamitin yung pamantayan, turo ni Jesus. Hindi turo ng leader. Turo ni Jesus. Maging mapagmatsyag, huwag magbulag-bulagan. Ang sabi ng kardinal, maging mapanuri o buksan ang mata sa totoong kabutihan at kasamaan. Hindi ibig sabihin nagsasalita tungkol sa Diyos ay mabuti, lalong hindi ibig sabihin pagtitipon na para sa Diyos ay kabutihan ang sinusulong. Suriin. Dahil ang kasamaan laging nagtatago sa imahe ng kabutihan. At panghuli, maging mahinahon. Kalma. Hindi lisensya na gumawa ng masama dahil tayo ay galit, dahil tayo ay niloko. Tandaan, ang kasamaan hindi malalabanan ng isa pang kasamaan dahil magiging dalawa na ang kasamaan. 'Di ba? Ang kasamaan nilalabanan ng kabutihan para mawala ang kasalanan. Dalawang karakter, sino ka doon? Ang bulag o ang nagbubulag-bulagan? Amen? Amen.